nangyari? Bakit hindi pa kayo nababayaran? Ano daw po kami, reject. So ito mga pangalan ninyo, rejected, remarks, crew of commercial fishing. Nasa guidelines daw po noong insurer, pasok lang daw po sa ban ay mga municipal fisher po. Yung pong commercial fisher, nagpatuloy po sa kanilang paghahanap buhay. Po kami pinayagang mangisda, makalapit sa dagat, pinagbabawalan. Sino nagsabi sa inyo yan? Gobernador po nagpatigil. Oh, utos ng gobernador, gutumin kayo. Totoo naman po yun, sir. Pag lalapit sila sa dagat, pinagbabawalan po. Hindi rin po sila talaga nakalaot noon. Kung sinasabi mo, Opo. Kap, na apektuhan itong mga mangingisda mo, ikaw unang tagapagtanggol nila. 2 taon na ito nakalipas eh. Kasi ang tagal-tagal na to, ibig sabihin, wala kang ginawa. Kailan lang po, sir, sila ni-reject? Kailan sila ni-reject? Parang hindi ko po ganun kasigurado. Parang... Eh, yun naman pala, hindi mo alam. Ba't mo sinasabi kailan lang? Alam mo, bibitaking kita. Ko-cornerin kita, checkmate kita. Ibang tulfong kausap mo, nag-iisa ang bitag, ha? Ang araw po, lumapit po kami sa Bitag. Kami po ang mga mangingisda ang naapektuhan ng oil spill noong Pebrero 28, 2023 na may basyong lumubog na may karga ng langis sa Oriental Mindoro. Hanggang sa makarating na po ito sa aming lugar sa Barangay Estrella, Nauhan. Mula Marso, tinatigil na po kami sa aming pangingisda. Ayon po sa IOPC, nakakatanggap kami ng insurance na ibibigay ng may-ari ng barko. Kaso po, magdadalawang taon na, wala po kaming natatanggap. Kaya lumapit po kami sa inyo, baka sakaling matulungan na makuha ang karapatan para sa aming mga mangingisda. At muli po, Sir Ben at Sir Cartoon po, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Marami pong salamat. Okay, makakausap natin ngayon ang mga nagrereklamong mangingisda mula sa Oriental Mindoro. Kamusta naman kayo? Ayos lang po. Ganito, ang kausap ko ngayon si Erwin Mortel, tagapagsalita. Erwin, tayo naka-live sa IBC TV 13, ganoon din po sa CLTV 36 at sabay po yan sa ating YouTube TV Bitag Official. Napapanood worldwide, nationwide, and netwide. Madali po tayong panoorin dito ngayon. Ngayon, Erwin, ano ba nangyari dito? Kung nangako sa inyo, alam ba ng mayor nyo to? Alam ba ng gobernador na kayo epektado na? Anong nangyari? Bakit hindi pa kayo nababayaran? Ano daw po kami, reject. Na-reject kayo. Anong dahilan? Bakit kayo na-reject? Lagi po sabi ng barangay, yung pong commercial fishing ay hindi po makakakuha. Commercial fishing. Lagi po kami naghihintay. Ito ba ngayon nakikita nating video? Kayo yan? Yung bangka na yan? Mhm. Sino nagmamayari niyan? Yung po yung sinasamahan namin, si Jeremy Mortel po. May-ari po ng bangka. May-ari ng bangka. Ilang bangka ang pag-aari nitong si Jerry Montel? Isa lang po. Isa lang. Kayo ba yung mga empleyado ni Jerry Montel? Yung bangka na nakikita natin yan, ang ginagamit ninyong pangingisda sa lagpas doon sa laot para makakuha kayo ng mga isda. Ano mga isda ang nakukuha ninyo, nahuhuli ninyo? Galunggong po, lumahan, tsaka alagidlit. Mhm. Tulingan. Okay, mga ilang tonelada o ilang kilo ang nahuhuli ninyo mga isda na yan? Depende po sa huling isda, sa yung pong pasilungan ng isda. Kayo ba'y naglumalaot para makakuha ng mga isda na gusto ninyo pang commercial? Hindi po. So, ang empleyado... Pambenta po yan. Okay, so empleyado kayo nitong si Mortel. Opo. Alright. Kami po yung mga mananamahan. O si Jerry Mortel, empleyado kayo, tapos magkano ang mga sinisweldo sa inyo? Magkanong bayad? Paano bang usapan yan? Depende po doon sa mahuhuli naming isda. So, parsyentuhan kayo? Na ibibenta po yung sa kasa. Ay, ibebenta sa kasa. Mhm. Bago yung mapagbibentahan po ay ibabahagi po sa mga tao. So, ito mga pangalan ninyo, rejected, remarks, crew of commercial fishing. Puro kayo mga commercial fishing crew daw, kaya hindi kayo sinama dahil yung mga mangingisda sa barangay na nakarehistro sa barangay at kilala ng barangay na masasertifikahan ng kanilang bantay dagat, siguro yun lang ang mga sinama. Kaya kayo, dahil commercial kayo, ito yung dahilan kung bakit makikita. Magkano ba dapat ang isang ang bayad sa bawat mangingisda na apektado? Depende po sa kita nila sa isang buwan. 90,000 po na ko nung iba. Hindi ko maintindihan. 90,000? 19,000? 90 po. Ano daw? 90,000. 90? 90? Oh, okay. 90 po. Okay, 90,000. Ang bawat mangingisda? Opo. Si Mayor Henry Joel Teves, magandang umaga po sa iyo, Mayor Teves. Tayo naka-live sa IBC TV 13, ganoon din po sa CLTV 36 at worldwide, nationwide.
Napapanood po tayo sa ating YouTube TV. Sir, ano pong sa inyo dito, sir? Baka pwede maliwanagan po sila. Nakikinig po sila sa atin. Nanonood din sila sa atin ngayon. Naka-live po sila. Ano pong gusto niyo sabihin, sir? Ay, hindi naman po kami ang nag-interview sa kanila, yung IOCP na sa barangay ng Nauhan. buong Mindoro Oo. na apektuhan. Doon sila nagpupunta. Nag-courtesy ko lang sa amin, tapos pinababa na namin sa barangay. Kasi hindi raw po kami pwedeng makipag-ugnayan sa kanila, baka mapolitika raw ho. Kaya wala kaming alam. Kasi hindi naman po buong lalawigan ho kasi naapektuhan. Kaya hindi naman ho nauhan lang. Kaya nagkaisa ho ang mayor na doon na makipag-ano kay provincial, makipag-ugnayan po. Saan sa ganon, hindi nga ho politika. Sa ganun pero tinutulungan ho namin siya kung alamin yung mga naapektuhan ho. Sir, kung gano'n, wala na po akong matatanong sa inyo kasi talagang hindi naman pa po kayo talagang parang linabas po, sir, parang shinield kayo na hindi kayo pwedeng pumasok kasi baka magamit pang politika. Kaya ito'y nasa probinsya, sir, ano? Maraming salamat po, ha? Salamat po, Sir Ben. Thank you. Okay, sige, ganito. Sa kabilang linya naman, nakikinig sa atin si Christian Paul Nagutom. Chris, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga po, Sir Ben, at sa inyo po mga tagapakinig po na umaga. Ano pong say ninyo, Chris? Baka medyo mabigyan po kami ng linaw kaya kami lumalapit po sa inyo. So dumating po ito sa kabatiran namin at na may mga complaints po issue. So agad po umaksyon ng punong bayan. Tinawagan po namin ang IOPC para linawin yung dahilan kung bakit ito pong 21 katao ay may mga ganito pong issues or complaints. So base po sa aming pagtatanong, yung isa daw po dito ay taga Pinamalayan, yung natitira po ay mga tauhan ng commercial fisher. So ayon pa po sa patuloy naming pag-imbestiga, nasa guidelines daw po noong insurer na yun lamang daw pong municipal fisher ang sakop po or nung compensation or indemnity sa kadahilan ng ang napasok lang daw po sa ban ay mga municipal fisher po. So technically po, yung pong commercial fisher at yung mga tauhan daw po nila ayon po sa IOPC, nagpatuloy po sa kanilang paghahanap buhay. Sir, ang definition natin ayon po sa Fisheries Code, ang municipal fisher po natin ay yun pong nasa 15 kilometers po mula po sa highest tide. Okay. Yung mga nag-ooperate po. Okay. Sila po ay nasa biyan po. Ngayon po may mga adjacent municipalities na nag-overlap. So, nag-ordinance kami. Yung 10.1 biyan, sila po yung nasa commercial. 10.1, papunta po ng shoreline. Sila po yung nasa small fisher or municipal fisher po natin, sir. Erwin, naintindihan mo ba kung ano sinasabi nitong kausap ko? Si Sean. Naintindihan po. So, ikaw ba isang ayon dyan? Or may gusto mong sabihin medyo hindi tama? Sige, magsalita ka. Hindi po. Dahil yung panahon pong yun, hindi po kami pinayagang mangisda. Hindi kayo Hindi po kami pinayagan? pinapalaot. Sinong hindi bakit hindi kayo pinayagan? Coast Guard po. Ang Coast Guard. Skip makalapit sa dagat, pinagbabawalan. Sino nagsabing bawal ng papalaot? Sino nagsabi sa inyo yan? Gobernador po nagpatigil. Utos po ng gobernador. Utos ng gobernador, gutumin kayo. Sino bang gobernador Sa dito? Coast Guard po. Okay, tsaka Coast Guard. Sige, sandali. Okay, sige. Sandali lang. Sino yung isa? Si Cap Stanley Oliveria. Magandang umaga sa iyo, Cap Stanley Oliveria. Ay, magandang umaga po, sir. Siguro. Magandang umaga po sa inyong sa taga-subaybay po ng inyong programa. Ganon din po sa aking mga kabarangay na napapakinggan ko po. Yung, Sir Cap, sir. ako po'y nagpapasalamat sa pagtanggap po ng tawag namin. Nakalive po tayo sa Opo, IBC naman, TV 13, sa CLTV 36, at sa aming YouTube TV Bitag Official worldwide napapanood. Sir, kapitan po kayo. Anong pagkaalam nyo Opo, rito? opo. Kasi anong gusto nyo ang sabihin dito? Totoo naman po yun, sir, na nagkameron naman po talaga ng fishing ban dito po sa Oriental Mindoro. Lalo na po yung mga baybaying bayan ng Oriental Mindoro. Dahil nga po dun sa lumubog na MT Impress at nagdulot po ng oil spill dito sa aming karagatan. Okay. Totoo naman po yung sinasabi ng aking kabarangay, sila po ay may mga clearance na pinipirmahan. Yun po ay kapag hindi pinirmahan ng Coast Guard ng clearance, hindi po sila makakapalaot. But Pero ang nilalautan po nila ay, ayun po, yung tanong nyo sa akin na nireject. Totoo naman po yun, may binaba po ang taga-IUPC na nireject po sila dahil ayon po sa kanilang investigasyon, sila daw po ay nangingisda sa outside municipal water. Okay. Sila po yung mga commercial fishing vessel po, fishing boat. Pero bilang kami naman po sa barangay, ay kaya ko rin naman pong patunayan na talaga pong sila ay naapektuhan din. Dahil sila po yung mga commercial fishing boat
na umaalis po dito ng madaling araw, dito rin po sa barangay namin ang balik. Kaya yun po, tama naman po yung sinabi na talagang paglalapit sila sa dagat, ay pinagbabawalan po. Hindi rin po sila talaga nakalaot noon. Hindi ka po sila, sir, yung fishing, commercial fishing boat na dumadayo po ng ibang lugar para po makapangisda doon. Sila po ay dito lang din sa aming bayan. Kung sinasabi mo, Kap, na apektuhan itong mga mangingisda mo, ikaw ang unang tagapagtanggol nila. At ikaw ang unang lulusob diyan, sabihin sa munisipyo, sa mayor, paano naman to? Ba't hindi sila na nakalaot? At pagkatapos yung iba nabigyan. Parang yung mayor naman tatawagan si gobernador. Si gobernador naman tatawagan yung Coast Guard. Palautin mo yan. Tama naman po, sir. Yan po ay bibigyan ko rin ng paliwanag. Tama naman po. At ako naman po bilang ama ng barangay ay siyempre paglalaban ko rin po talaga kung ano yung karapatan ng aking mga kapatid. Well, 2020... Sir, sandali, no? Apo. 2023 pa to. 25 na tayo eh. 2 taon na to nakalipas eh. Dahil ito naman po ay siyempre paglapit ako po bilang po ng barangay, nilapit ko rin nga po ito sa gobernador. At Anong ginawa ni gobernador? Pinakinggan ka o dinedma ka? Dalawa lang sagot mo. pinakinggan po. Ayun. Anong aksyon ginawa ni gobernador? Nakinig siya pero wala siyang ginawa. Pinakinggan ka pero wala pa siyang ginawa. Kaya status ko, kaya may problema. Gusto kong pinakinggan ka, a-action siya. Ama siya ng lalawigan eh. Ikaw naman, ama ka ng barangay. May ama ng bayan, yung mayor. Kung pinakinggan, bakit walang action? Ba't napunta sa amin to? Ang totoo po niya, sir, ay talagang ang paliwanag po sa amin ni Gob noon, buong Oriental po itong naapektuhan. So, anong ginawa ni gobernador? Pinaglilikom nga po niya ng mga posibleng iparepresenta para pag nagpatawag po siya ng... Okay, pinaglilikom niya. Eto na nga eh. Sandali Ito, pakinggan mo ako. Bibigyan. Hindi ako politiko, hindi ako kapareho mo. Taga-resolve ako ng problema, action agad. Hindi ako kakulay mo, hindi ako kabalahibo mo, hindi ako kabagang mo, hindi ako kapusod mo. Iba ako, investigador ako. Ibang usapan, papakita ko sa iyo kung paano. Pero ngayon, papakita ko sa iyo dahil ikay naninilbihan, public servant ka. Pakinggan mo ako. Kung si gobernador pinalilikom ng mga papeles, binibigyan ng trabaho, tumayo ka, gawin mo. Gawin mo ang magagawa mo para sa kanila dahil ikaw yung ama ng barangay, kabarangay mo sila. Nagawa ko na po, sir. Anong ginawa ni gobernador? Bakit hindi mo sabihin si gobernador ang may dito yung may problema? Di mo kayang sabihin sa akin. Nagbabalanse ka. Hindi, sa ngayon po ay ang totoo po niya... 2023 pa to eh. Lintek naman 2025 na tayo eh. Anong pinakikita mo sa akin? Makinig ka na lang, gawin mo ang pinagagawa ko sa iyo eh. Tinutulungan na nga kita eh. Nagawa ko na po, sir, yan. So, nagawa mo na, kulang pa. Ayun po. Ayun. Kulang pa nga rin. Nagawa mo na, kulang pa. Gawin mong tama. Idikdik mo sa ulo ni gobernador. Ito ang problema, nakaabot na kay Ben Bitag Tulfo. Ilalaban to, hindi iiwan. Eleksyon na. Anong ginagawa ko rito pang-probinsya to eh. Pati ito pinakikialaman ko dahil wala na silang malapitan eh. Kasi ang tagal-tagal na to, ibig sabihin wala kang ginawa. Kasi 2023, 2024, 2025, anong ginawa mo? May nalikom ka na ba? Kailan lang po, sir, sila ni-reject? Kailan lang po sila... Kailan sila ni-reject? Parang hindi ko po ganun kasigurado. Parang... Yun naman pala, hindi mo alam. Ba't mo sinasabi kailan lang? Hindi mo alam, wala kang alam. Pambihira ka naman. Alam mo, bibitagin kita. Wag mo akong payagan, bitagin kita rito. Ko-corner kita, checkmate kita. Ibang Tulfong kausap mo, nag-iisa ang bitag, ha? Kumilos ka, bibigyan kita ng panahon, tatawagin kita uli, okay? Sige po. Ipaabot mo kay gobernador, nakaabot na sa akin, at nakatingin ako. Okay? Sige po, sir. Sige po. Good. Sige po. Maraming salamat. Chris, narinig mo ba, Chris? Pwede ba, Chris, ipaabot mo sa gobernador? Pinakinggan ni gobernador, walang ginawa si gobernador ayon sa kapitan, pinalilikaw ni gobernador ng ebidensya para mapakita siya insurance. Pambihira naman to. Public office is public trust. Chris, tulungan mo na nga rito. Ha? Ako, noted, sir. Napakinggan po namin lahat. Kami po ng mayor ay aakto po agad sa issue. Dapat naman kasi nakaabot na sa akin. Natandaan mo. Wag na natin paabutin to pagdating ng Hulyo. Malilintikan kayo. Okay? Thank you, sir. Thank you. Okay, Erwin, nandiyan. Kikinig ka ba ngayon, Erwin? Erwin, okay. Bakita natin si Erwin. Okay. Happy ka ba sa ginawa ko? Hinambalos ko lahat. Opo. Antayin natin to, ha? Hindi pa tapos ang laban, ha? Kaway lang kayo dyan. Kaway, okay ba? Kaway lahat. Okay, ilalaban ko kayo, hindi kayo iiwan. Hindi pa tayo natatapos dito. Abangan
Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo, may ibang katangian. Katangiang Bitag po to, brand Bitag. Ilalabang ka, di ka iiwan. Di pa natatapos to, abangan niyo po to. Ito po yung hashtag, ipapitag mo. Magandang araw po. Ako po si Erwin Mortel. Sa po ng aking kasamang mga isda ay taus-pusong nagpapasalamat sa mabilis na pagtugon sa aming sumbong at paglaban ng aming karapatan. Muli po, Sir Ben at Sir Tulfo, sa bumubuo ng Bitag Team. Maraming pong salamat.